Pagkatapos ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang lumitaw ang mga direktang labi ng mga kagamitang pandigma. Sa loob ng mga taon, ang mga bagay na nakatago o isinelyo ay nagsimulang lumitaw ng walang babala. Hindi sila mga guho. Mga kasangkapan sila na ginawa upang pumatay. Isa sa mga ito ay isang eroplano ng mga Sobyet na idinisenyo upang umatake sa lupa. Mayroon itong kanyon na nakalagay sa ilong. Ang istruktura nito ay ginagamit upang hampasin ng walang babala mula sa malapit na distansya sa mga gumagalaw na target. Hindi ito naghahanap ng taas. Tanging agarang pinsala lamang. Lumabas din ang isang mortar na pangmilitar na may kargadang aktibong pampasabog. Hindi ito sumabog. Ang kahit anong pagkiskis ay maaaring magpasabog nito. Ang layunin nito ay magdulot ng pinsala sa malapit na saklaw at direktang pinsala. At tulad ng mga ito, marami pang iba ang nagkalat sa iba't ibang lugar. Hindi sila tinanggal. Hindi sila nadokumento. Nanatili lamang sila kung saan sila huling ginamit. Ano ang mga pinakakatakot na natagpo ang bagay na patuloy na lumilitaw, dekada matapos ang pinakamalaking digmaan ng siglo? Ang sikreto complex ng Unit 731 na tuklasan sa Pingfang, China. Noong 1945 nang pumasok ang hukbong Sobyet sa Manchuria, natagpuan nila ang isang pader na kompleks sa labas ng Pingfang, isang industrial na suburb sa timog ng Harbin. Akala ng mga tropa ay isang pabrika ito. Ang pasilidad ay sumasakop sa 6 na kilometro kwadrado. Mayroon itong higit sa 70 mga gusali. Ang natagpuan nila sa loob ay hindi mga linya ng pagsasambuo o karaniwang mga opisina. May mga silid na may sistema ng bentilasyon, mga sterile na lugar, mga bakanteng laboratorio, mga mesa ng operasyon at mga bakanteng kulungan. Wala ring mga manggagawa. Tanging mga pader na bagong sunog, mga nasirang mga file cabinet at mga bakas ng isang malaking pasilidad na medikal. Sa paligid, nakatagpo sila ng mga libingan na may mga labi ng tao. Ang ilan ay buo, ang iba ay pinutol sa gitna o may mga palatandaan ng operasyon na hindi tinahi. Ang mga record ay sinunog. Walang mga pangalan o listahan o mga utos na nakaimprenta. Tanging ilang mga dokumento lamang. Isa sa mga ito ay binanggit ang Unit 702. Hindi nagtagal, ang mga interogasyon sa mga bihag na Hapones ay nagbukas na ang lugar na ito ay ang pangunahing base ng isang lihim na programa ng pagsubok sa biolohikal at kemikal ng imperial na hukbo. Ayon sa mga testimonya, dito isinasagawa ang mga eksperimento sa mga armas bacteriological. Ginagawa rin ang mga operasyon sa tao ng walang pampamanhid. Ang kung ano ang naging isang lihim na laboratorio ay natuklasan. Ang lugar ay pinaigting ang seguridad, pinagbawalan ang mga sibilyan, nangolekta ang mga teknikal na tauhan ng Sobyet ng mga sample ng lupa, inanalisa ang mga labi at kinunan ng litrato ang mga pasilidad. Pagkatapos ay inilipat ang mga ulat sa Moscow. Sa pagdinig ng hukuman sa Jabarovsk noong 1949, ilang mga dating kasapi ng Unit 702 ang umamin na nagtrabaho sa Pingfang. Detalyado nilang inilarawan ang mga tungkulin ng lugar, mga pagsubok sa virus, pagbuo ng mga bomba na may salot, kolera at typhus, eksperimento sa pagyayelo ng katawan, vivisection, at pagpapalaganap ng mga bakterya sa himpapawid. Ang pag-amin ay ginamit bilang ebidensya sa korte. Ito ang unang pagkakataon na binanggit sa publiko ang pangalan ng Unit 702 sa isang paglilitis. Pagkatapos ng paglilitis, ang mga Sobyet ay nagpatuloy sa pagmamasid sa lugar. Hindi ito winasak. Pinagtakpan lamang ang mga pasukan at isinara ang mga pangunahing lugar. Sa paglipas ng panahon, ang complex ay iniwan. Ang ilang mga estruktura ay napabayaan. Ang iba ay ginamit muli para sa mga industrial na layunin. Ang karamihan ay walang pangangalaga. Ang pagkakaroon ng lugar ay alam lamang ng mga militar, mga lokal na awtoridad at ilang mga mananaliksik.
Hindi ito makikita sa mga mapa. Wala itong karatula. Noong dekada 90 nang simula ng pag-declassify ng mga dokumentong Sobyet, muling napag-usapan ang Pingfang. Ang ilang mga mamamahayag na Tsino ay naglakbay sa lugar. Nakumpirma nila na ang ilang mga gusali ay nakatayo pa. Nakapasok sila sa ilang mga estruktura. Nag-record sila ng mga imahe ng mga pader na gawa sa ladrilyo na may mga rehas na bintana, mga pintuang nakasil ng bakal, mga silid na puno ng alikabok, at mga piraso ng gamit medikal na kalawangin. Noong dekada 90, nagsimula ang mga mananaliksik na Hapones at Tsino ng isang proyektong magkasanib upang hanapin ang mga pisikal na ebidensya ng aktibidad na biolohikal. Nag-organisa sila ng mga paghuhukay sa mga bakuran ng complex. Nakakita sila ng mga basag na bote na may mga label na Hapon, mga karayom medikal, mga nagkalat na kalansay, at mga piraso ng bomba ng keramika. Ang mga sample ay inanalisa ng mga forensic na grupo. Marami sa mga ito ay may mga bakas ng mga ahente na nakakahawa. Noong 1995, isinagawa ang isang mas malalim na inspeksyon. Nakakita sila ng isang underground na malamig na silid. Sa loob, may mga nakasarang metal na kahon. Ang ilan ay naglalaman ng mga organo sa formaldehyde. Ang iba ay walang laman. Mayroon ding mga tray ng operasyon, mga damit na pangtrabaho na nabubulok, at mga bahagyang plano ng gusali. Ang lahat ng ito ay in catalog, pinagtatakan at ipinadala sa mga laboratorio sa Beijing. Kinumpirma ng gobyerno ng China ang pagkakaroon ng sentro. Inamin nila na ito ay ginamit upang mag-develop ng mga ipinagbabawal na armas. Idineklara ito bilang isang makasaysayang lugar. Noong 2000, nagsimula ang mga trabaho upang gawing museo ang bahagi ng lugar. Ibinangon ang mga pangunahing pader. Nilinis ang paligid. Naglagay ng mga daanan para sa mga bisita. Nagkaroon ng isang galeriya na may mga dokumentaryong material. Noong 2001, formal na binuksan ang museo ng Unit 72 sa Pingfang. Ang lugar ay napasa ilalim sa pambansang pangangasiwa. Binuksan ito sa publiko na may mga guided tour. Maaaring maglakbay ang mga bisita sa mga orihinal na pasilyo, makita ang mga selda, pumasok sa ilang mga silid ng operasyon, at tingnan ang mga piraso na nahanap sa mga paghuhukay. Hindi binago ang estruktura. Lahat ng bagay ay pinanatili ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakadiskubre. Kabilang sa mga piraso na ipinapakita ang mga hiringgilya, pisturi, mga modelo ng bomba na may bakterya, mga medikal na manual, mga bote na may mga organong tao, at mga piraso ng kalansay. Mayroon ding mga litrato na kuha ng mga sundalong Sobyet noong 1945. Ipinapakita ang mga plano ng complex, mga mapa ng mga unit na kasangkot, at mga nakatala na testimonya mula sa mga nakaligtas. Ang museo ay naglalaman din ng bahagi ng dokumentasyong nakuha ng mga Sobyet. Kasama sa mga papel na iyon ang mga ulat mula sa laboratorio, mga listahan ng mga pasyente na may mga numerong code, at mga diagram ng pagkalat ng bakterya sa himpapawid. Ang ilang mga pahina ay may kasamang mga teknikal na guhit ng mga bomba na may mga kompartamento ng salamin para mag-transport ng mga nahawaang insekto. Noong 2010, isang bagong paghuhukay ang nakatuklas ng isang hukay na may higit sa 100 labi ng tao. Ito ay inilibing at inanalisa ng mga eksperto mula sa China. Karamihan sa kanila ay mga lalaking adulto, ngunit may mga buto rin ng mga menor de edad. Ang mga labi ay may mga marka ng mga kirurgiyang hiwa, mga bali na hindi tinutukan, at mga palatandaan ng pagyeyelo. Kinumpirma ng mga pagsusuri na hindi sila mga sundalo o mga tauhan ng kalusugan. Sila ay mga paksa ng eksperimento. Noong 2015, isang internasyonal na koponan ang nagpatunay ng pagiging totoo ng mga estruktura ng museo. Tiniyak nila na ang mga materyales na ginamit sa konstruksyon ay tumutugma sa mga ginamit ng imperial na hukbong Hapon mula 1900 at 36 hanggang 1945. In-verify din nila ang presensya ng mga labi ng anthrax at cholera sa lupa ng ilang bahagi ng complex. Ngayon, ang lugar ay patuloy na aktibo bilang isang sentro ng alaala.
Ipinagbabawal ang paggawa ng mga pelikula sa labas ng mga itinalagang lugar. Hindi pinapayagan ang pagkuha ng mga larawan sa loob ng mga silid medikal. Ang bawat pagbisita ay sinasamahan ng mga autorisadong tauhan. Namimigay ng mga polyeto na may mga petsa, pangalan at mga ruta ng akses ng Unit 72 sa ibang bahagi ng China. Tumatanggap ang museo ng mga bisitang paaralan, mga dayuhang delegasyon at mga komisyon ng mga karapatang pantao. Naging paksa rin ito ng pag-aaral ng mga historiador ng digmaan at mga eksperto sa bioethics. Ang impormasyong ipinapakita ay batay lamang sa mga ebidensyang nahanap sa lugar o mga opisyal na dokumento na nakuha pagkatapos ng pagsuko ng mga Hapones. Sa labas ng perimeter, naglagay ng isang monumento na may mga pangalan ng mga pangunahing biktimang natukoy. Ang listahan ay bahagya pa lamang. Wala pang kabuuang bilang na kinumpirma. Ang mga pagtataya ay nag-iiba, ngunit karamihan sa mga iskolar ay nagsasang-ayon na mahigit 3,000 tao ang namatay sa loob ng kompleks. Ang iba pang mga dekadang libo ay apektado ng mga pagsubok na isinagawa sa bukas na kalikasan. Kasama rin ang lugar sa listahan ng mga lugar na protektado ng gobyerno ng China. Hindi maaaring magtayo ng bagong mga konstruksyon sa lupa. Hindi rin maaaring magtayo ng mga negosyo sa mga kalapit na lugar. Tuwing ika-13 araw ng Agosto, isinasagawa ang isang seremonya ng alaala. Nagtataglay ng mga alay sa pasukan. Ang mga pamilya ng mga biktima, mga nakaligtas at mga kinatawan ng diplomatikong komunidad ay nakikilahok. Sa mga nakaraang taon, ang mga bagong henerasyon ng mga mananaliksik ay nagmungkahi na i-digitize ang lahat ng material na nahanap sa Pingfang. Ang layunin ay lumikha ng isang accessible na archive para sa mga universidad at mga institusyon ng karapatang pantao. Mahigit sa 10,000 pahina ng mga record, mga medikal na tala, mga litrato, at mga diagram ang naiskana. Ang base ng Pingfang ay, hanggang ngayon, ang tanging sentro ng mga biological na armas mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na natagpuan ng buo, kasama ang mga pisikal na labi, dokumentasyon at istruktura na napreserba. Hindi ito isang rekonstruksyon, hindi ito isang replika. Ito ang aktwal na lugar na tuklasan pagkatapos ng pag-alis ng hukbong Hapon nang hindi binabago ang orihinal nitong disenyo, habang ang ibang mga katulad na laboratorio ay winasak o isinelyo magpakailanman. Ito ay nalantad dahil sa mga natuklasan sa lugar. Ang halaga nito ay hindi lamang nasa mga datos na ibinigay nito. Ipinapakita rin nito kung paano gumana sa praktika ang isang programang digmang biolohikal na sinuportahan ng isang makabagong estado sa isang pandaigdigang salungatan. Ngayon, hindi nagsasalita ang Pingfang, ngunit hindi nito kailangang gawin niyon. Lahat ng ginawa ay nakarehistro sa mga pader, sa mga hukay, at sa mga dokumentong nakaligtas sa apoy. Ang nasistang agwila na nakaligtas mula sa ilalim ng dagat sa Uruguay. Sa baybayin ng Montevideo sa Uruguay, natagpuan ang isang piraso ng tanso na tumitimbang ng 333 kilo. Ito ay isang imahe ng agila na may nakabukas na pakpak na may hawak na swastika. Ito ay napanatili sa ilalim ng dagat mula pa noong 1939. Isa ito sa mga dekorasyon na nakakabit sa likod ng German na battleship na Admiral Graf Spee. Ang barkong ito ay isa sa mga unang tinama ng torpedo at nilubog noong ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos sirain ang ilang mga barkong pangkalakalan ng mga Briton, ito ay naharang ng mga puwersang alyado sa Katimugang Atlantiko. Ang labanan ay naganap malapit sa Ilog de la Plata. Ang Graf Spee ay nagtago sa puerto ng Montevideo, ngunit hindi nakatanggap ng tulong. Inutusan ng kapitan ng barko na lumikas at palubugin ito upang hindi ito mapasakamay ng kalaban. Mula noon, ang mga labi nito ay nanatili sa ilalim ng tubig, ilang kilometro lamang mula sa baybayin. Ang eskultura ay narecover ng isang pribadong grupo ng mga tagaligtas, dekada matapos ang paglubog. Ginamit nila ang mga espesyal na crane at profesional na mga diver. Isang mahabang operasyon ito dahil ang piraso ay nakabaon at natatakpan ng putik. Nang ito ay mailabas, nanatili ang mga orihinal nitong anyo.
Mayroon lamang itong mga palatandaan ng pagkasira dulot ng panahon at tubig. Pinayagan ng gobyernong Uruguayan na ipakita ang eskultura sa publiko. Ipinakita ito sa Montevideo sa isang protektadong lugar na may seguridad. Ang publiko ay dumagsa upang makita ito. Nagdulot ng magkasalungat na reaksyon ang imahe. Ang iba ay nais itong ituring bilang bahagi ng kasaysayan ng pandagat. Ang iba naman ay naghangad na alisin ito dahil sa simbolo nito. Tumindi ang kontrobersya nang dumating ang mga opisyal na reklamo. Hinihiling ng gobyernong Aleman na huwag gamitin ang piraso para sa promosyon o ipakita ito ng wala sa konteksto. Hindi pinapayagan ng Aleman ang pagpapakita ng mga simbolo ng nasismo maliban sa mga museo o mga institusyong pang-edukasyon. Ayaw nilang gamitin ang imahe sa mga kampanya, larawan o bilang isang bagay na wala ng paliwanag. Ang kahilingan ay malinaw. Dapat itong manatili bilang bahagi ng isang proseso ng kasaysayan at hindi bilang isang tropeyo. Dahil sa diplomatic pressure, nagdesisyon ang Uruguay na ipagbili ito sa pamamagitan ng isang auction. Hindi ito napunta sa publiko. Ipinresenta ito sa mga pribadong mamimili na may ilang kondisyon hinggil sa paggamit nito. Ang perang kinita ay napunta sa kumpanyang nag-recover nito mula sa ilalim ng dagat. Hindi iprinoklama ang mga detalye ng bentahan ni ang pangalan ng mamimili. Inalis ang eskultura mula sa sirkulasyon at hindi na muling ipinakita. Ang kaso ng Agila ng Graf Spee ay isa sa mga bihirang pagkakataon kung saan isang bagay na may simbolikong kahalagahan at direktang koneksyon sa rehimeng Nazi ay na-recover ng buo mula sa isang pagkakalunod. Karamihan sa mga ganitong uri ng labi ay nananatili sa ilalim ng tubig bilang bahagi ng barko. Ngunit dito, ang ekstraksyon ay teknikal, dokumentado at walang legal na pagtutol sa simula. Hanggang ngayon, ang lugar ng paglubog ay minarkahan sa mga naval na mapa. Ang natitirang bahagi ng barko ay hindi pa naalis. Ilang maliliit na bahagi lamang ang nailigtas sa mga naunang operasyon. Ang Graf Spee ay nananatiling nasa tubig gaya ng pagkakalubog nito at ang Agila na nagkorona dito ay mula sa pagiging nakalubog sa loob ng mga dekada ay naging sentro ng diplomatikong debate hanggang sa mawala muli mula sa pampublikong mata. Ang nakatagong yaman ng General Yamashita sa Pilipinas. Sa loob ng mga taon, maraming tao ang nagsalita tungkol sa isang tinatayang yaman na iniwan ng mga sundalong Hapones na nakabaon sa Pilipinas matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sinasabing ito ay mga piraso ng ginto, mga alahas at mga bagay na ninakaw mula sa iba't ibang mga bansang Asyano. Lahat ng ito ay nakatago sa mga tunelo, yungib o mga nakatagong pasilyo. Ang kwento ay konektado sa pangalan ng General Tomoyuki Yamashita na nangunguna sa mga puwersang Hapones sa lugar na iyon. Ayon sa ilang mga kwento, habang ang mga puwersang Hapones ay umaalis, ginamit nila ang mga bilanggo at mga sapilitang manggagawa upang maghukay ng mga underground na imbakan. Dito nila itinago ang mga kargamento. Nang matapos, isinara nila ang lahat gamit ang dinamita at iniwan nilang nakulong ang mga naghukay upang hindi makapagsalita. Sa mahabang panahon, walang natagpo ang malinaw na ebidensya na nagpapatunay na ito ay totoo. Gayunpaman, may mga tao na naglaan ng panahon upang maghanap ng yaman. May mga nagsasabing may mga kamay na ginuhit na mapa. Ang iba naman ay nagsasabing may impormasyong ibinigay ng mga sundalo. Noong mga dekada 70, isang Pilipino na nagngangalang Rogelio Roxas ang nagsabing natagpuan niya ang isa sa mga yungib na ito. Sinabi niyang natagpuan niya ang isang estatwa ng Buddha na gawa sa solidong ginto at ilang mga kahon na may mga piraso ng ginto. Ayon sa kanyang bersyon, lahat ng ito ay ninakaw ng mga militar hindi nagtagal pagkatapos ng digmaan. Dinala ni Roxas ang kaso sa hukuman at sa loob ng mga taon ay sinubukan niyang patunayan na siya ang unang nakakita ng ginto. Pumanaw siya bago pa ito maresolba, ngunit ang kanyang kwento ang nagbigay ng pinakamaraming ingay tungkol sa paksang ito. Ang ilang mga saksi na nakakakilala sa kanya ay nagsabing siya nga ay nakatagpo ng isang bagay. Ang iba naman ay nagsasabing ginawa lamang niya ito upang maging sikat.
May mga teorya na nagsasabing ang yaman ay ginamit ng ilang grupo upang pondohan ang mga lihim na operasyon noong digmaang malamig. Sinabi rin na ang ilang bahagi ng ginto ay na-recover ng mga espesyal na ahente at inilagay sa mga pribadong account. Walang anumang napatunayan sa mga opisyal na dokumento. Sa Pilipinas, may mga lugar kung saan patuloy ang paghuhukay na may pag-asang makatagpo ng anumang bagay. Minsan ay may mga labi ng kahon, mga lumang kagamitan o mga abandonadong tunelo. Ngunit hanggang ngayon, walang lumabas na matibay na ebidensya na nagpapatunay na ang ginto ay talagang umiiral. Hindi kailanman kinilala ng gobyernong Hapones na inilipat ang isang ganitong yaman. Wala ring mga file na nagsasaad ng isang opisyal na plano upang itago ang yaman sa Pilipinas. Naniniwala ang mga historiador na may mga individual na ninakaw mula sa ilang sundalo ngunit hindi sa malawakang antas. Gayunpaman, patuloy pa rin ang alamat. Ang mga naniniwala sa kwento ng yaman ni Yamashita ay nagsasabing may mga yungib pang hindi natutuklasan, partikular sa mga kabundukan at mga liblib na lugar. Ang ilan ay nagsasabing may mga bitag o pampasabog na inilagay upang maiwasan ang sinuman na makakita nito. Sa paglipas ng panahon, ang mito ay naging bahagi ng lokal na folklore. Ang Britanikong barko na lubog na may mga toneladang pilak sa Atlantiko. Noong Pebrero ng taong 1941, isang Britanikong barkong pangkalakal na tinatawag na SS Gairsopa ang inatake ng isang submarinong Aleman habang tumatawid ito sa Atlantiko. Ang barko ay kargado ng mga mahalagang metal at nilubog sa higit sa 4,000 metro ng lalim, malapit sa baybayin ng Irlanda. Sa loob nito ay may halos 220 toneladang pilak. Ang lugar ng paglubog ay hindi natukoy sa loob ng mga dekada. Ang barko ay umalis mula sa India patungong Gran Britanya, ngunit kinailangan itong dumaan sa Irlanda dahil sa kakulangan ng gasolina. Naglalakbay itong mag-isa, walang proteksyon, dahil nahihiwalay ito mula sa orihinal na konvoy. Ito ay naging madaling target para sa mga submarinong Aleman na nag-aabang sa lugar na iyon. Ang pag-atake ay mabilis. Isang torpedo ang tumama sa katawan ng barko at ang barko ay lumubog sa ilang minuto. Isa lamang sa mga 85 tripulante ang nakaligtas. Natagpuan siya sa isang salbabida ilang araw pagkatapos na may mga paso at dehidrasyon. Ang iba ay namatay sa dagat. Ang kargamento ng pilak ay nakatakdang ipadala sa Treasury ng Britanya. Bahagi ito ng isang kasunduan na ginawa sa iba pang mga bansa upang punduhan ang mga pagsisikap sa digmaan. Sa loob ng maraming taon, ang lokasyon ng barko ay isang misteryo. Alam mula sa mga talaan na may pilak ito sa loob, ngunit wala pang eksaktong lokasyon. Ang ilalim ng dagat sa bahaging iyon ng Atlantiko ay napakalalim, kaya mahirap maghanap. Bukod pa rito, ang paglipas ng panahon ay nagtanggal ng maraming kapaki-pakinabang na sanggunian. Noong taon ng 1911, ang kumpanyang Odyssey Marine Exploration mula sa Amerika ay nagsimula ng isang ekspedisyon upang hanapin ang SS Gairsopa. Gumamit sila ng makabagong teknolohiya at mga submarine maps upang masubaybayan ang lugar. Pagkatapos ng ilang pagsubok, matagumpay nilang natagpuan ang mga labi ng barko. Nahati ito sa dalawa, ngunit nasa mabuting kondisyon pa rin. Ang mga larawan ay nagpakita ng bahagi ng katawan ng barko, mga labi ng karga at mga personal na gamit ng mga tripulante. Ang natuklasan ay itinuring na isang teknikal na tagumpay. Ang koponan ay nakapag-recover ng higit sa 100 toneladang mga piraso ng pilak. Isa ito sa pinakamalaking ekstraksyon ng mga mahalagang metal mula sa ilalim ng dagat sa kasaysayan. Lahat ng proseso ay idokumento at binantayan ng mga autoridad ng Britanya. Ang karga ay dinala sa mga espesyal na barko patungong Reino Unido. Ang kasunduan sa pagitan ng kumpanya at gobyernong Britanya ay nagtakda na ang Odyssey ay makakatanggap ng porsyento mula sa halagang na-recover. Ang natitira ay ibabalik sa estado. Ang mga piraso ng pilak ay pinagsama at iniimbak. Bahagi nito ang ginamit upang bayaran ang mga utang na pangkasaysayan. Ang kaso ng SS Gairsopa ay nagdulot ng mga debate hinggil sa pag-aari ng mga bagay na nalunod. May mga grupong nagsasabi na ang kargamento ay dapat manatili bilang isang memorial
Ang iba naman ay nagsasabing makatarungan lamang na kunin ito kung may teknolohiya upang gawin ito. Sa kasong ito, binigyan ng permiso ang gobyernong Britanya dahil ang barko ay kanila at ang halaga ng nilalaman nito ay napakataas. Napag-usapan din kung dapat bang subukang kunin ang mga labi ng tao o ang kargamento lamang ng metal. Dahil ang paglubog ay nangyari sa malalim na tubig at sa isang mapanganib na kapaligiran, hindi na pinasok ang loob ng barko maliban sa mga makikitang bahagi. Nag-ingat sila upang hindi ilipat ang mga sensitibong piraso. Ang pagsagip sa SS Gairsopa ay nagpapatunay na, kahit na higit sa 73 taon ang lumipas, posible pa ring matagpuan at makuha ang mga mahalagang kargamento mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pag-unlad ng teknolohiyang pangsubmarino ay nagbigay daan upang makapasok sa mga lugar na dati ay itinuturing na imposibleng maabot. Ngayon, ang mga labi ng barko ay nananatili sa ilalim ng dagat, minarkahan ng mga koordinada at protektado ng mga kasunduan sa internasyonal. Ang lugar ay itinuturing na isang digmaang libingan. Hindi pinapayagan ang pagpasok ng walang pahintulot. Ang mga narecover ay ang mga makikita lamang at pinapayagan ng mga protokol. Ang SS Gairsopa ay naging isang kwento mula sa mga talaan patungo sa isang tunay na kaso ng kasaysayan. Ang pagtuklas nito ay nagpakita kung gaano pa karaming bagay ang nananatili sa ilalim ng dagat at kung paanong ang digmaan ay nag-iwan ng mga bakas kahit sa mga lugar na hindi nakikita. Ang lihim na kamara na may mga simbol ng double S sa kastilyo ng Wewelsburg. Sa gitna ng Alemanya, malapit sa bayan ng Buren, may isang kastilyo ng bato na tinatawag na Wewelsburg. May hugis at sulok ito at matatagpuan sa isang burol. Noong panahon ng rehimen ng Nazi, pinili ni Heinrich Himmler ito bilang simbolikong punong himpilan ng mga SS. Inayos nila ito upang maging isang lugar na may espesyal na kahulugan. Nais nilang maging isang sentro ng pagsasanay, seremonya at pag-aaral. Sa ibabang bahagi ng kastilyo, itinayo ang isang bilog na silid na gawa sa madilim na mga blok. Mayroong isang kisame sa itaas, isang piraso ng bato sa gitna, at 12 niches sa mga gilid. Naniniwala ang ilan na ang mga espasyong ito ay para sa mga pinakaprominenteng miyembro ng grupo. Sa sahig, may isang malaking simbolo ng bato na parang isang itim na araw na may 12 sinag. Ang disenyo na ito ay hindi makikita sa ibang mga opisyal na lugar ng mga Nazi. Pinaniniwalaan na ito ay nilikha lamang para sa lugar na iyon. Ang mga gawain sa kastilyo ay pinangunahan ng mga SS. Gumamit sila ng mga bilanggo mula sa kalapit na kampo ng konsentrasyon para sa mga mabibigat na gawain. Marami sa kanila ang namatay habang ginagawa ang kastilyo. Kasama sa proyekto ang mga tunnel, lihim na mga pasilyo at iba pang mga silid sa ilalim ng lupa. Hindi lahat ng bahagi ng proyekto ay natapos. Ang iba ay hindi nagamit dahil sa kakulangan ng oras at yaman. Pagkatapos ng digmaan, tinanggap ng mga alyado ang lugar. Sinaliksik nila ang mga arkibo, mga estruktura at kung ano ang natira sa mga silid. Sa loob ng maraming taon, nanatiling nakasara ang kastilyo. Kalaunan, binuksan ito sa publiko bilang isang museo. Ang ilang mga bahagi ay nirestore, kabilang ang silid sa ilalim ng lupa. Ang simbolo sa sahig ay nagdulot ng maraming teorya. Ang ilan ay nagsasabing ito ay may mahikang o esoterikong kahulugan. Ang iba naman ay tiningnan ito bilang isang paraan upang ipakita ang kapangyarihan at kaayusan. Walang mga dokumento na nagpapaliwanag ng eksaktong layunin nito. Ang tanging alam ay madalas bumisita si Himmler sa lugar at itinuring niya itong espesyal. Ang mga bisitang pumapasok sa silid na iyon ay nararamdaman ang katahimikan, ang malamig na mga bato, at ang simetrikong hugis ng espasyo. Wala itong mga bintana o palamuti. Lahat ay ginawa upang magbigay ng impresyon ng bigat at kontrol. Ang liwanag ay pumapasok mula sa isang maliit na butas sa itaas. Sa ilang mga oras ng araw, ang sinag ng liwanag ay tumatama sa gitna ng silid. Ang kastilyo ng Wewelsburg ay isa sa mga kakaibang espasyo na dinisenyo ng mga Nazi mula sa simboliko. Hindi ito isang base militar o isang opisina. Isa itong lugar na dinisenyo upang magrepresenta ng isang ideya. Ang silid sa ilalim ng lupa na may mga hugis at anyo
ay siyang pinakamahalagang bagay na nakakaakit ng pansin ng mga bisita. Hanggang ngayon, ang lugar ay pinananatili bilang isang paalala ng mga sinubukang mangyari doon. Hindi pinapayagan ang anumang uri ng parangal o pagtitipon ng mga ekstremistang grupo. May mga kontrol at malinaw na mga alituntunin upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang dating espasyo ng pribadong kulto ngayon ay bahagi na ng kasaysayan na maaaring makita at pag-aralan ng hindi itinatago ang kahulugan nito. Ang aktibong mortar na nanatiling nabing sa Hilaga, Ireland sa loob ng 70 taon. Sa isang bukirin sa lalawigan ng Down, sa silangan ng Ireland ng Hilaga, isang lokal na tao ang lumabas gamit ang kanyang metal detector. Siya si John Ross Magnate. May karanasan siya sa mga paghahanap na arkeolohikal at alam kung paano kumilos kapag nakatagpo ng mga delikadong labi. Ang hindi niya inaasahan ay makakita ng isang buo na bagay mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Habang iniska ng lupa, nagmarka ang aparato ng isang malakas na signal. Nagsimula siyang maghukay at nakatagpo ng isang pahalang na metal na istruktura, kalawangin, na nakabaon ng mababaw. Isa itong mortero. Ang bagay ay may mga palatandaan ng pagkasira, ngunit nanatili ang hugis nito. Nang suriin ito ng mas maigi, napansin niyang mayroon pa itong pampasabog sa loob. TNT ito, hindi pa pumuputok. Ipinagpaalam ni Ross Magnate ang bagay na hindi gagalawin at tinawagan ang mga autoridad. Alam niyang kapag inilipat ito, maaaring magdulot ito ng pagsabog. Dumating ang pulisya at ikinordon ang lugar. Inanunsyo nilang ang proyektil ay nanatiling aktibo sa loob ng higit sa 7 dekada. Ito ay puno ng 1 kilo ng material na pampasabog. Bagamat na apektuhan ito ng panahon, patuloy pa rin itong mapanganib. Suriin ng mga tekniko ng anti-explosives team ang mortero gamit ang mga kamera, detector at mga sensor ng presyon. Kinumpirma nilang walang panloob na katatagan. Nagdesisyon silang pasabugin ito sa lugar. Nang 10:00 ng umaga kinabukasan, pinasabog nila ito ng kontrolado. Narinig ang pagsabog sa buong baryo. Ang mga kapitbahay ay lumabas mula sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay inisip na ito ay isang pagsubok na militar. Ang iba naman ay inisip na isang luma na bagay na hindi sinasadya ang sumabog. Ipinaliwanag ng pulisya na ito ay isang proyektil mula sa ikalawang digmaang pandaigdig, nakalimutan sa loob ng mga dekada na may kakayahang mag-explode. Nagdulot ng pangamba ang balita. Ayon sa mga talaan, sa rehiyong iyon ay nagkaroon ng mga pagsasanay ng mga alyadong tropa noong mga taon ng 40. Ang mga bukirin ng Ireland ng Hilaga ay ginamit para sa mga pagsasanay gamit ang mga pampasabog, maneuvers at mga simulation bago ang araw D. Marami sa mga pagsasanay na iyon ay ginawa ng walang tumpak na talaan. Ang ilang mga proyektil ay hindi sumabog at inilibing na walang pagsubaybay. Ang mortero na ito ay isa sa mga hindi sumabog noong mga panahoong iyon. Tila ito ay natakpan ng lupa at ng panahon. Kung may tumama dito gamit ang makinarya, maaari itong pumutok. Ang natuklasan ay nagbukas muli ng debate kung ilang mga labi ng digmaan ang patuloy na natatagpuan sa mga liblib na lugar sa United Kingdom. Si Ross Magnate ay binigyan ng pagkilala para sa kanyang tamang aksyon. Hindi niya sinubukang galawin o alisin ang bagay. Ginawa niya ang tama. Ang kanyang naunang kaalaman sa militar ay nakatulong sa kanya upang sundin ang protokol. Hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatagpo siya ng mga luma, ngunit ito ang pinakadelikado. Nagpasalamat ang mga autoridad dahil naiwasan ng isang trahedya. Pagkatapos ng insidente, isinagawa ang inspeksyon sa ilang mga bukirin sa lugar. Gumamit ng mga mas makabagong kagamitan para maghanap ng katulad na mga senyales. Wala nang natagpo ang aktibong pampasabog, ngunit na-recover ang mga labi ng metal, mga lumang kagamitan at mga piraso na walang panganib. Ang ilang mga may-ari ay humiling ng mga pagsusuri sa kanilang mga bukirin upang maiwasan ang mga sorpresa. Ang proyektil sa Down ay isa pang halimbawa kung paano patuloy na lumilitaw ang mga bakas ng digmaan. Hindi ito nasa isang museo o sa isang larangan ng labanan. Nasa isang karaniwang lupa lang, ilang metro mula sa mga tirahan.
Lumipas ang mahigit kalahating siglo sa ilalim ng lupa, hindi nakikita, at muntik na itong pumutok. Ang barkong Pandigma Musashi na nakita sa ilalim ng dagat ng isang milyonaryong taga-teknolohiya. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagtayo ang Japan ng dalawang dambuhalang battleship na tinatawag na Yamato at Musashi. Sila ang pinakamalalaking barko ng digmaan noong panahon nila. Mayroon silang malalaking kanyon, matibay na armor at kapasidad na magdala ng libu-libong tao. Natapos ang Musashi noong libu-libong taon at sumali sa ilang operasyon bago ito lubos na lumubog. Noong Oktubre 24, sa labanan ng Golpo ng Leyte, inatake ang Musashi ng mga eroplanong Amerikano. Tumanggap ito ng maraming hit ng bomba at torpedo. Naitaguyod ang barko ng ilang oras, ngunit sa huli ay lumubog at nayanig. Higit sa 1,000 tripulante ang namatay. Ang mga nakaligtas ay nailigtas ng ibang mga barkong Hapones. Matagal na panahon hindi tiyak ang eksaktong lokasyon ng pagkakalubog nito. Noong 2015, inanunsyo ng negosyanteng Amerikano na si Paul Allen, co-founder ng Microsoft, na natagpuan ng kanyang koponan ang mga labi ng Musashi. Gumamit sila ng makabagong barko at kagamitan para sa paghahanap sa ilalim ng dagat. Pagkatapos ng ilang araw na paghahanap sa dagat ng Sibuyan, sa harap ng Pilipinas, na-detect nila ang isang istruktura ng metal sa ilalim ng dagat. Nang ipadala nila ang isang robot na may kamera, nakumpirma nilang ito ay ang Musashi. Ang mga imahe ay nagpapakita ng bahagi ng katawan ng barko, mga sirang kanyon at mga piraso ng tulay ng mando. Lahat ng ito ay nasa higit sa 1,000 metro ng lalim. Bagaman nasira ng husto ang barko, may ilang bahagi pa rin ang natili sa maayos na kondisyon. Na-identify nila ito dahil sa mga detalyeng teknikal at nakikitang marka. Ibinahagi ni Paul Allen ang mga imahe sa internet at sinabi niyang isang karangalan ang matagpuan ang barko. Ipinakita rin niya ang respeto sa mga taong namatay dito. Walang bagay ang nakuha mula sa lugar. Ang site ay itinuring na isang libingan ng digmaan at hindi ito hinipo. Ang natuklasan ng Musashi ay mahalaga sa ilang mga dahilan. Una, ito ay nagbigay linaw sa isang naval na misteryo. Pangalawa, gumamit ito ng makabagong teknolohiya mula sa sivil na sektor para sa isang gawain na noon ay ginagawa lamang ng mga gobyerno. Pangatlo, ito ay nakatulong upang gunitain ang isang mahalagang yugto ng digmaan sa Pasipiko. Ang barko ay itinayo ng Japan Imperial sa isang matinding pagsusumikap. Ito ay nilikha para sa mga labanang barko, ngunit ang digmaan ay nagbago at ang mga aircraft carriers ang nangunguna. Nang ipadala ang Musashi sa Leyte, hindi na ito may parehong estratehikong halaga. Gayunpaman, ipinadala pa rin nila ito sa harapan bilang simbolo ng lakas. Ang atake ng mga eroplanong Amerikano ay patuloy at maayos na pinlano. Ang Musashi ay nakaligtas ng maraming pinsala bago ito lubos na lumubog. Ang katotohanan na ang barko ay lumubog ng malayo mula sa dalampasigan ay nagpapahirap sa paghahanap nito sa loob ng mga dekada. Ang lugar ay may malaking lalim at kaunting mga palatandaan. Ang natuklasan ay nagsilbi rin upang magbigay konteksto sa iba pang mga labanan sa rehiyon. Tinulungan nito ang mga historiador upang masusing pag-aralan ang ruta ng convoy ng mga Hapones at mga desisyon sa militar noong panahong iyon. Ang mga imahe mula sa ilalim ng dagat ay nagpakita kung paano ang estruktura ng barko ay naapektuhan mula sa mga impact ng mga bomba. Ngayon, ang mga labi ng Musashi ay nananatili sa ilalim ng dagat. Protektado ito ng mga internasyonal na batas. Hindi pinapayagan ang komersyal na eksplorasyon o turismo malapit sa lugar. Ito ay isang espasyo na minarkahan ng digmaan at ang katahimikan ng mga hindi na nakabalik. Ang mga Spitfire na inlibing sa Burma pagkatapos ng dulo ng digmaang pandaigdig. Ang Spitfire ay isang eroplano ng labanang Britaniko na malawakang ginamit sa ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa hugis nito, bilis at kakayahang makimanipula, naging simbolo ito ng paglaban sa himpapawid ng Britanya. Ngunit, kakaunti ang nakakaalam na ang ilan sa mga eroplano ito ay inilibing matapos ang digmaan malayo sa Reino Unido.
Sa pagtatapos ng digmaan, nagdesisyon ang mga awtoridad na itago ang isang grupo ng mga eroplano sa Burma na ngayon ay tinatawag na Myanmar. Napagpasyahan ng mga awtoridad ng Britanya na mas mabuti pang disarmuhin at ilibing ang mga ito kaysa ibalik pa sa kanilang bansa o ipagkatiwala ito sa bagong pamahalaan ng lokal. Ang dahilan ay upang maiwasan na mapunta ang mga ito sa hindi nais na mga kamay sa gitna ng politikal na kalituhan pagkatapos ng digmaan. Ayon sa mga ulat, ang mga piyesa ng Spitfire ay iniingat ng magkahiwalay sa malalaking kahon ng kahoy. Ang mga kahong ito ay inilibing sa mga itinalagang lugar malapit sa mga dating paliparan militar. Ang kwento ay kumalat sa loob ng mga dekada bilang isang alamat sa mga veterano at eksperto sa abiasyon. Noong 2012, isang magsasakang Britaniko at mahilig sa abiasyon na si David Kundol ang nanguna sa isang pagsubok na hukayin ang mga eroplano. Sa tulong ng mga pribadong sponsor at pahintulot mula sa gobyerno ng Burma, sinimulan ang paghahanap sa paligid ng paliparan ng Rangoon. Mataas ang mga inaasahan. Sinasabi ng ilan na mayroong hanggang 20 unit sa ilalim ng lupa. Ginamit ang mga kagamitan sa pagtuklas at pagsusuri ng lupa. Ngunit ang mga resulta ay hindi maliwanag. Bagaman nagkaroon ng mga paghuhukay sa ilang mga lugar, wala ring natagpo ang mga bakas ng mga eroplano. Ang mga marka ng lupa ay hindi lubos na tumutugma sa mga planong pangkasaysayan. Nakakita ng mga palatandaan ng pagbabago sa lupa, ngunit hindi matukoy kung ano ang mga ito. Ang kakulangan ng matibay na ebidensya ay nagdulot ng pagkaantala ng proyekto. Gayunpaman, marami ang naniniwala na ang mga Spitfire ay naroon pa rin, ngunit nasa ibang lugar o mas malalim. Ang ilan ay nag-aakusa ng mga pagkakamali sa mga lumang dokumento. Ang iba naman ay nag-iisip na ang mga eroplano ay inilipat ng walang bakas. Sa panahon ng mga pagsisiyasat, lumitaw ang mga testimonya mula sa mga sundalo na nagsasabing nakibahagi sila sa paglibing. Mayroon ding mga ulat mula sa hukbong Britaniko na may kaugnayan sa transportasyon at pagtatago ng mga materyales militar. Nagbigay ito ng kaunting kredibilidad sa bersyon na ang mga Spitfire nga ay inilibing. Hanggang ngayon, wala pang pisikal na ebidensya na nagpapatunay ng pag-iral ng mga eroplano sa ilalim ng lupa. Ngunit wala ring mga patunay na magpapatanggi dito. Ang kwento ay buhay pa rin sa mga mahilig sa abiasyon at sa mga naghahanap ng mga piraso ng kasaysayan mula sa digmaan. Ang nagpapa-espesyal sa kasong ito ay kung ito ay matagpuan, ang mga Spitfire ay malamang na maayos ang kondisyon dahil sila ay nakatago sa mga kahong selyado at protektado mula sa klima. Ang ilan ay naniniwala na maaari pa nilang muling magamit pagkatapos ng isang kumpletong pag-aayos. Samantala, ang paghahanap ay nagpapatuloy bilang isang kombinasyon ng kasaysayan ng pagsasaliksik at personal na pakikipagsapalaran. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon kung saan pinag-uusapan ang mga eroplano na itinago ng layunin, hindi dahil sa pagkasira sa labanan, kundi itinago ng desisyon ng militar. Ang dove ng mensahe na may lihim na mensahe na nahuli sa isang hagdanan sa Inglaterra. Noong 2012, isang kapitbahay mula sa bayan ng Bletchingley sa Surrey, Inglaterra, ang nakatagpo ng isang kakaibang bagay habang nire-renovate ang chimenea ng kanyang lumang bahay. Sa pagitan ng soot at mga labi ng tubo, natagpuan niya ang kalansay ng isang kalapati. Ang tumama sa kanyang pansin ay ang isang maliit na pulang tubo na nakatali sa isa sa mga paa nito. Sa loob ng tubo ay may papel na nakabalot na may mga kakaibang simbolo. Hindi sinasadya na tuklasan ng lalaki ang isang mensahe na hindi pa nabuksan mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng digmaan, muling ginamit ng Reino Unido ang isang lumang pamamaraan para magpadala ng mga sensitibong impormasyon, ang mga kalapati ng mensahe. Higit sa 250,000 ang sinanay ng National Pigeon Service. Ang mga ibong ito ay tumatawid sa channel ng La Mancha mula sa Pransya, Belgica o Netherlands na nagdadala ng mga datos tungkol sa galaw ng kaaway, mga puntos ng atake at posisyon ng mga tropa. Ang kalapating natagpuan sa Surrey ay malamang nagaling sa Pransya at ang destinasyon nito ay Bletchley Park,
ang sentro ng pagsusuri ng mga code ng hukbong Britaniko. Dito nagtatrabaho ang mga cryptographer na responsable sa pagpapaliwanag ng mga lihim na mensahe ng kaaway. Gayunpaman, hindi nakarating ang kalapati na ito. Pinaniniwala ang naligaw ito ng landas, nahulog sa chimenea at nabaon na hindi makalabas. Ang mensahe ay nanatiling nakatago doon, nakabaon sa loob ng halos 70 taon. Ang papel ay bahagyang nasira, ngunit maaari pa ring mabasa. Naglalaman ito ng isang kombinasyon ng mga titik at numero sa maiikling pangkat. Sinuri ng mga eksperto sa cryptography mula sa BBC at GCHQ, ang ahensya ng intelihensya ng Britanya ang nilalaman. Kumpirmado nilang ang mensahe ay ipinadala ng isang ahente na may pangalang STW Stott mula sa nasakop na Normandia ilang sandali pagkatapos ng D-Day noong 1944. Ang pinakakakaibang bahagi ay hindi pa rin nabibigyan ng kahulugan ng code hanggang ngayon. Hindi rin na-decrypt ng mga analista ng GCHQ. Ipinapakita nito na ang mensahe ay gumamit ng isang natatanging sistema ng code, isang teknik na gumagana lamang kung mayroon ng eksaktong code ng tumanggap. Nang walang orihinal na susi, halos imposibleng malaman kung ano ang sinasabi ng teksto. Ang pagtuklas na ito ay naging pambansang balita. Parang pagbukas ng isang kapsula na isinara ng digmaan, isang tunay na mensahe na hindi nakarating sa destinasyon, isang bahagi ng isang lihim na misyon na nakapagtago sa panahon. Ang mga kalapati ay hindi lang naging kapaki-pakinabang, sila ay matapang din. Marami sa kanila ang namatay sa serbisyo. Ang ilan pa nga ay nakatanggap ng mga medalya sa kahusayan para sa tagumpay nilang maghatid ng mga mensahe sa kabila ng kalaban. Ang mga labi ng kalapatang ito at ang mensaheng dala nito ay kasalukuyang iningatan sa museo ng Bletchley Park. Ipinapakita ito bilang patunay ng talino na ginamit upang harapin ang mga hamon ng digmaan. Ang nilalaman ng mensahe ay nananatiling isang misteryo. Wala pang nakakaalam ng tiyak kung ano ang sinasabi nito o kung gaano ka-urgent ito. Hanggang hindi ito ma-decrypt, patuloy itong magbibigay ng mga katanungan. Ito ba ay isang babala tungkol sa mga kalaban na tropa? Isang koordinada? Isang mahalagang utos? Walang nakakaalam. Ang tanging tiyak ay isang maliit na kalapati ang nagdala ng mahalagang impormasyon at nahulog sa isang chimenea na nag-iwan ng isa sa mga pinakabatang hindi malulutas na lihim mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang nakatagong Nazi na natagpuan sa isang paaralan sa Hagen pagkatapos ng mga dekada. Noong Abril ng 1221 habang isinasagawa ang mga renobasyon sa atik ng isang lumang paaralan sa lungsod ng Hagen, Alemanya, isang grupo ng mga manggagawa ang nakatagpo ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang tanggalin nila ang bahagi ng bubong, natagpuan nila ang isang nakatagong compartment sa loob ng isa sa mga pader. Sa loob ng siwang na iyon, nakatago ang ilang mga bagay na maingat na nakabalot. Hindi ito nakakalat o nasira ng panahon. Lahat ng bagay ay tila inilagay doon ng may layunin. Sa loob ng taguan ay may mga bandila ng mga swastika, mga pulseras, mga larawan ni Hitler, mga dokumento ng kabataang Hitleriano at mga aklat ng propaganda mula sa rehimen ng Nazi. Ang ilan sa mga ito ay napakahusay na napreserba, kaya't ang mga kulay ay patuloy na kumikinang parang ngayon lang inilagay. Ang pinakamahalaga ay hindi lamang kung ano ang mga bagay na iyon, kundi kung paano ito nakaayos. Ang mga bagay ay nakaayos ng maayos, kaya't nag-iisip ang ilan na hindi ito isang improbisadong taguan. Malamang, nais ng isang tao na mapanatili ang material na ito nang malaman na ang pagkatalo ng rehimen ay malapit na. Ang paaralan kung saan natagpuan ang mga bagay ay ginamit noong digmaan bilang lokal na punong himpilan ng mga kabataang Hitleriano. Isang lugar ng pagtitipon para sa mga kabataang naindoktrina ng partido. Iniisip ng mga lokal na autoridad na isang miyembro ng kawani o maging isang opisyal ang nagtagong mga bagay na ito nang malaman na malapit na ang pagtatapos ng rehimen. Matapos ang pagkakatuklas, ang mga bagay ay inilipat sa museo ng bayan ng Hagen. Dito nagsimula ang mga eksperto na suriin at alagaan ang mga ito.
bagaman ang nilalaman nito ay hindi natatangi. Ang lugar at mga kondisyon ng pagkakatuklas ang nagbigay ng espesyal na kahalagahan. Hindi pangkaraniwan ang makatagpo ng ganitong mga materyales sa loob ng isang pampublikong gusali na nakatago at hindi nabago. Ipinunto ng mga historiador na Aleman na ang kasong ito ay nagbigay ng direktang pananaw kung paano gumagana ang indoktrinasyon ng rehimen. Ang mga bagay ay hindi lamang mga simbolikong piraso, kundi mga tunay na gamit na ginamit upang hubugin ang mga kabataan sa ideolohiya ng Nazi. Mga uniforme, mga teksto at mga manual na tumulong upang maunawaan kung paano gumagana ang sistemang iyon. Ang taguan ng Hagen ay isinama sa isang pansamantalang eksibisyon na ipinakita sa ilang mga museo sa Alemanya. Layunin nitong ipakita kung paano nakapasok ang partido sa lahat ng antas ng lipunan. Ang paaralan, na dapat sanay isang lugar ng normal na pagkatuto, ay ginamit para sa mga layuning pampulitika. Ang pagkakatuklas na ito ay muling nagpataas ng debate kung ano ang dapat gawin sa mga bagay na propaganda ng Nazi. Sa Alemanya, ang pribadong pag-aari ng mga materyales na ito ay mahigpit na nire-regulate. Ngunit ang mga museo ay may pahintulot na ingatan ang mga ito para sa mga layunin ng edukasyon. Ang layunin ay hindi ipakita ang mga ito bilang isang kakaibang bagay, kundi upang ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng mga ito sa kanilang panahon. Ang pagkakatuklas ay nagpapaalala na ang mga bakas ng nakaraan ay minsang mas malapit kaysa sa inaakala. Hindi kinakailangan ng mga tunnel o mga lumang mapa. Minsan, ang isang martilyo na tumama sa isang lumang pader ay sapat na upang mailantad ang mga labi ng isang kasaysayan na akala ng marami ay inilibing na. Ang mga pirma ng Eyre, ang mensahe ng bato na nakita ng mga piloto mula sa hangin. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, habang ang karamihan ng Europa ay winasak ng mga pambobomba at labanan, ang Irlanda ay tumahak ng ibang landas. Ipinahayag nitong neutral ito. Ayaw nitong makipag-alyansa sa mga alyado ni hindi sa Axis. Ngunit ang posisyong iyon ay nagdulot ng mga pagdududa, presyon, at isang kagyat na pangangailangan na ipakita kahit mula sa langit na hindi sila kalahok sa labanan. Upang iparating ang mensaheng ito, ipinag-utos ng gobyernong Irlandes na magtayo ng mahigit sa 80 malalaking senyales sa kahabaan ng kanilang mga baybayin. Ang mga ito ay mga salita na ginawa mula sa mga puting bato at apog na nagsasabing simpleng Ayr na siyang pangalan ng Irlanda sa Gaelic. Ang mga titik ay may habang 10 hanggang 12 metro at itinakda upang makita mula sa hangin ng mga piloto na lumilipad sa itaas ng bansa. Hindi ito mga simbolo ni mga babala. Ito ay mga simpleng babala ngunit napakalinaw. Dito ay walang labanan. Bagaman sa teorya ang mga senyal na ito ay para protektahan ang neutralidad ng bansa, nagsilbi rin itong mga palatandaan para sa mga piloto ng alyado. Tinulungan nilang malaman ang lokasyon ng baybayin, itama ang direksyon at hindi magkamali sa pagpasok sa teritoryo ng kaaway. Sinabi ng ilang mga historiador na bagamat opisyal na itinuturing na neutral ang Irlanda, may mga pagkakataong lihim itong nakipagtulungan sa mga alyado. Nagbahagi ito ng mga datos tungkol sa klima, pinayagan ang mga flight ng reconnaissance at maging ang pagdaan ng ilang ahente ng Britanya. Ang mga senyal ng Eyre ay naging bahagi ng masalimuot na balanse na iyon. Sa isang banda, ipinakita nitong hindi nais ng Irlanda ng problema. Sa kabilang banda, nagsilbi itong praktikal na tulong sa mga alyado. Parang sinasabi ng mga ito, hindi kami sa kabila, ngunit pinapayagan ang iba na gamitin ang lupa sa isang kontroladong paraan. Sa paglipas ng panahon, maraming sa mga senyales na ito ang naglaho. Tinakpan ng mga halaman, niluman ng hangin ng apog, at ang iba ay tinanggal na. Ngunit ang iba ay nanatili. Mga taon pagkatapos, sa siglong 21, nagsimulang muling madiskubre ang mga ito. Gumamit sila ng mga larawan mula sa hangin, mga satellite na imahe, at mga paglalakad sa mga bangin. Kaya't muling lumitaw ang ilang mga senyales, buuman o medyo wasak, ngunit nababasa pa. Isa sa mga pinakasikat ay matatagpuan sa lalawigan ng Wicklow. Nasa isang berdeng dalisdis ito na tumatanaw sa dagat at makikita mula sa hangin at mga daang bakal na malapit.
Kapag tumama ang araw mula sa tamang anggulo, ang mga puting titik ay kumikinang ng maliwanag. Walang paliwanag na karatula. Nandyan lang ito, tahimik, parang ang mensahe ay may kahulugan pa rin. Ang mga senyales na ito ay hindi mga armas ni mga taguan. Ngunit marami ang nagsasabi tungkol sa kung paano ang isang maliit na bansa ay nagpasya na mabuhay ng hindi lumalaban. Sa gitna ng kaguluhan, pinili ng Irlanda na magpatatag gamit ang mga bato, hindi bala. Ayaw nitong mapasok o malimutan. Nais lang nitong malinaw na ipakita kung saan nagtatapos ang kanilang teritoryo. Ngayon, ang mga titik na ito ay bahagi ng isang alaala na hindi palaging ikinukwento. Ipinapakita nito ang isa pang paraan ng paglahok sa digmaan. Nagsasabi ng hindi dito sa paraang napakalinaw na hindi pwedeng hindi makita ng mga eroplano. Ang libinganan ng mga submarino U-boats sa Atlantiko. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ang Atlantiko ay isang tahimik na larangan ng digmaan kung saan ang mga submarino ng Alemanya na kilala bilang U-boats ay nagpatrulya sa ilalim ng dagat upang hadlangan ang mga supply sa pagitan ng Hilagang Amerika at Europa. Ang walang katapusang laban na ito ay tinawag na Labanan ng Atlantiko. Tumagal ito ng halos buong digmaan at nag-iwan ng libu-libong patay. Ang mga U-boats ay umatake ng walang babala, lumubog ng mga barko at nawawala bago pa man makapagtanggol ang sinuman. Ngunit mula noong taon ng 1943, ang teknolohiya sa pagdetekta ay umunlad. Ang radar, sonar at mga depth charge ay nagbago sa sitwasyon. Ang daan-daang mga submarino ay nilubog ng mga aliado. Marami ang nawala sa iba't ibang bahagi ng karagatang mula sa baybayin ng Irlanda hanggang sa Caribbean. Ang ilalim ng dagat ay naging isang malaking libingan ng bakal. Sa loob ng mga dekada, ang mga submarino na lumubog ay nanatiling hindi natutunton. Ang ilan sa mga lokasyon ay lihim. Ang iba ay nakalimutan lamang. Ngunit sa mga nakaraang taon, gamit ang mas mahusay na mga mapa, mga robot sa ilalim ng dagat at mga bagong pagsisiyasat ng kasaysayan, nagsimula ng matuklasan ang ilan sa mga kalawang na mga katawan ng submarino. Isa sa mga pinakatanyag na natuklasan ay ang Umada 576 na natagpuan noong taon ng 1914 sa harap ng Carolina ng Hilaga. Ito ay nasa higit sa 200 metro ng lalim. Ito ay nilubog noong Hulyo ng 1942 sa isang laban kontra isang alyadong konvoy. Nakakagulat makita na ang katawan ng submarino ay halos buo pa, parang frozen sa oras na parang kakalubog lang. Ang isa pang kapansin-pansing kaso ay ang U-166 na natagpuan malapit sa delta ng Mississippi. Ito ay nilubog ng isang barkong Amerikano ilang sandali pagkatapos atakihin ang isang cargo ship. Nang matuklasan ang mga labi, ang dalawang barko ay magkasama sa ilalim ng dagat, parang na-trap sa kanilang huling labanan. Marami sa mga submarino ay nagtataglay pa ng mga katawan ng kanilang mga tripulante. Kaya't itinuturing silang mga libingan ng digmaan. Ang mga autoridad ay madalas magdesisyon na huwag galawin ang mga ito. Pinapayagan lamang ang mga siyentipikong koponan na pag-aralan ang mga ito mula sa labas. Ipinagbabawal ang pagkuha ng mga piraso o pagsisiyasat sa loob ng walang permiso. Bukod sa mga katawan, ang ilang mga katawan ng submarino ay naglalaman ng mga personal na gamit, mga instrumento, mga mapa, at pati na rin mga dilatang pagkain. Lahat ng ito ay nakatago pa sa ilalim ng presyon at lamig ng ilalim ng dagat. Ang mga kapsulang ito mula sa nakaraan ay nagpapahintulot upang mas maunawaan kung paano ang buhay sa isang submarino. Ang mga ito ay mga saradong espasyo, mamasa-masa, madilim. Ang mga marinero ay nabubuhay ng mga linggo sa ilalim ng tubig, tahimik, naghihintay ng mga utos. Salamat sa mga kamakailang natuklasan, mas magaling na pag-aaralan ng mga historiador ang mga labanang pandagat. Gayun din, maaari magbigay galang sa mga namatay sa mga misyon na ito. Hindi lamang sila mga sundalo. Sila ay mga tao na natrap sa isang mundo ng bakal at tubig. Bawat submarino na lumubog ay may kwento. Ang ilan ay nawala pagkatapos ng mga direktang atake. Ang iba ay nahuli habang papauwi sa kanilang base.
Ang iba ay simpleng nawawala na walang bakas. Ngayon, gamit ang mga bagong teknolohiya, ang mga kwento na ito ay nagsisimulang lumabas isa-isa. Ang Atlantiko ay nagtataglay ng libu-libong lihim. Sa ilalim ng kanyang ibabaw, sa kadiliman, nakahimlay ang mga labi ng isang digmaan na hindi palaging ipinaglalaban gamit ang ingay, ngunit kasing lethal pa rin. Ang mga U-boats ay naging simbolo ng takot sa dagat. Ngayon, na naging mga tumpok ng mga labi, binibigkas nila ang kanilang bahagi ng kwento ng walang salita. Ang silid sa ilalim ng lupa ni Mengele ang naiwang iba pa sa kanyang mga pag-eksperimento sa Auschwitz. Noong taon ng 1944, ang mga bagon na dumating sa Auschwitz ay nagdedeposito ng buong mga grupo sa loob lamang ng ilang minuto. Pagbaba nila, dumaan sila sa harap ng isang doktor na mabilis na nagdedesisyon kung sino ang pwedeng magsagawa ng sapilitang trabaho at kung sino ang ilalayo. Sa mga natirang nakatayo, nagsimula ang pagpili ng mga partikular na kaso. Kung ang isang tao ay kambal, may depekto o masyadong maliit ang tangkad, itinatabi sila. Sila ang mga interesado kay Joseph Mengele, isa sa mga doktor sa kampo. Lumapit siya, nagtanong ng mga simpleng tanong, kumuha ng impormasyon, sinuri ang mga bata at tinanong kung sila ay may mga kapatid. Kung may nakita siyang magagamit, ipinadala sila sa ibang bahagi ng kampo. Ang mga kambal ay kinukuha ang mga sukat, tinatantiya ang timbang, kumuha ng mga sample ng dugo, pinaghahambing ang mga ito sa isa't isa. Binibigyan sila ng iba't ibang mga iniksyon, ang ilan ay para makita ang mga reaksyon, ang iba ay walang paliwanag. Minsan, ang mga likido ay inilalagay sa mata para baguhin ang kulay. Kung ang isa sa kanila ay namatay, ang isa pa ay pinapatay upang mabuksan at maitala ang mga pagkakaiba. May mga batang sumailalim sa mga operasyon nang walang anesthesia. Lahat ng ito ay nire-record sa mga papel na inilagay sa mga folder. Kapag tapos na, ang mga natirang bagay ay ipinapadala sa ibang seksyon para ipagpatuloy ang pagsusuri. Wala itong layunin na magpagaling, puro obserbasyon at pagsulat. Ang mga tumulong ay mga priso rin. Ang iba ay mula sa mga trabaho sa pangkalusugan, ang iba ay sumusunod lang sa mga utos. Kailangan nilang magsulat, ilipat ang mga bata, o linisin ang mga natirang bagay. Sila ay laging nasa ilalim ng banta. Kung ang isa ay magkamali, papalitan sila ng walang abiso. Kung ikukumpara sa iba pang mga sektor ng kampo, ang mga batang pinili para sa mga eksperimento ay nakakatanggap ng mas maraming pagkain at natutulog sa ilalim ng bubong, ngunit lamang habang sila ay ginagamit. Kapag wala na silang silbi, inaalis sila mula sa block. Pagkatapos ng paglaya, natagpuan ang mga folder, mga notebook, mga bote na may mga labi, mga guhit na may mga tala at mga larawan ng proseso. May mga notebook na may mga petsa, mga pangalan at paulit-ulit na mga marka na nagtataglay ng mga koneksyon sa iba't ibang mga kaso. Higit sa 1,000 mga bata ang dumaan sa programang iyon. Ilan lamang ang nakaligtas. Marami ang nag-isip na pinapagaling sila mula sa isang bagay. Si Joseph Mengele ay nakatakas matapos ang digmaan. Nakarating siya sa Timog Amerika at hindi na nahuli. Maraming taon pagkatapos, natagpuan ang mga labi ng tao sa Brazil na tumutugma sa kanya, ngunit walang pagdinig. Ang kanyang pangalan ay naging kaugnay sa mga eksperimento sa mga materyales na natagpuan sa silid sa ilalim ng lupa na iyon. Bago dumating ang mga Soviet, ang ilang mga opisyal ng kampo ay nagtangkang sunugin o itago ang kung ano ang maaari nila, ngunit may mga natirang kagamitan, mga papel at mga bote na nagpatunay sa lahat ng kanilang ginawa. Ang mga fortifikasyon ng Nazi na naiwan sa mga isla ng Channel. Noong 1090, ang mga tropang Aleman ay kumuha ng kontrol sa mga isla ng Channel, isang grupo ng mga teritoryo ng Britanya na matatagpuan sa harap ng baybayin ng Pransya. Ito ang tanging bahagi ng United Kingdom na nahulog sa kamay ng rehimen ng Nazi sa buong digmaan. Ilang sandali matapos nilang sakupin ang mga isla, sinimulan nilang gawing isang militar na lugar. Puno ng mga depensang istruktura ang Guernsey, Jersey at Alderney. Nagtayo sila ng mga konkretong silungan, mga tore ng pagbabantay,
mga punto ng pagbaril gamit ang mabibigat na artilerya, mga lagusang pangilalim ng lupa, mga imbakan at mga silungan na nakabaon. Lahat ng ito ay bahagi ng Atlantic Wall, isang linya ng depensa na layuning pigilan ang anumang pagsalakay mula sa dagat. Upang itayo ang mga estruktura, ginamit nila ang mga bilanggo at mga trabahador na pinilit magtrabaho. Gumagamit sila ng mga simpleng kagamitan, walang proteksyon, at nagtatrabaho sa mahabang oras na puno ng hirap. Minsan, malupit ang trato. Sa Alderney, nagtayo pa sila ng mga kampo para sa mga manggagawa. Ang mga silungan ay ginawa mula sa napakabigat na semento, madalas ay nakatago sa pagitan ng mga bato o ilalim ng lupa. Ang ilan ay may sistema ng hangin, mga kwarto ng utos, mga espasyo para sa mga bala at mga pasilyo na nag-uugnay sa iba pang depensa. Mula sa mga puntong iyon, kinokontrol nila ang mga dalampasigan, mga burol at mga daang mahalaga. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang mga isla ay patuloy na napuno ng mga bagong estruktura. Habang humihina ang Alemanya, parami ang mga bunkers. Ngunit pagkatapos ng pagpapalaya sa Pransya, nanatiling nakahiwalay ang mga isla. Walang malalaking labanang nangyari doon. Dumating ang pagsuko noong Mayo ng 1095. Nang matapos ang digmaan, maraming mga bunker na hindi na ginamit. Ang ilan ay tinakpan o ginamit bilang mga imbakan. Ang iba ay iniwan na parang wala nang nangyari at maaari pa ring bisitahin ngayon. Sa ilang mga lugar, makikita pa ang mga orihinal na estruktura. Ipinapakita ng mga isla ng Channel kung paano naghanda ang rehimen para sa isang pagsalakay mula sa dagat na hindi dumating. Ipinapakita ng mga depensa ang laki ng pagsusumikap na militar kahit na hindi ito ginamit sa aktwal na labanan. Ngayon, marami sa mga estrukturang iyon ay bahagi pa rin ng tanawin. Ang iba ay nanatiling nakatago sa ilalim ng lupa. Marami sa mga ito ay inayos at ginagamit bilang mga lugar ng pagguni-guni o mga museo. Bagamat walang malalaking armas ang pinaputok sa mga isla, ipinapakita ng mga estruktura na naiwan doon ang isa pang bahagi ng digmaan, ang patuloy na takot sa isang pagsalakay na hindi nangyari. Ang Soviet na eroplano na inihiwa sa isang mabatong lupa ng Poland. Sa isang rural na lugar sa gitnang bahagi ng Poland, ilang mga kalapitbahay ang naglalakad malapit sa isang latian nang makita nila ang isang metal na lumilitaw mula sa lupa. Ito ay katawan ng isang eroplano. Ang putik ay nakatago sa karamihan ng katawan nito, ngunit ang itsura ay malinaw pa rin. Nasa loob ang mga labi ng dalawang tao na nakaupo sa kanilang mga upuan. Nakasuot sila ng buong uniforme. Sila ay namatay sa epekto ng banggaan. Ang aparato ay isang Soviet Yak na panghimpapawid, isang modelo ng mababang pag-atake. Ginagamit ito para sa mga operasyon malapit sa lupa kung saan mababa ang visibility. Hindi karaniwan ang makakita ng isang buo pagkatapos ng ilang taon. Kaya't ang pagdiskubre ay agad na nakatawag ng pansin. Ang eroplano ay hindi nabasag. Tanging ang mga epekto ng pagkakabangga at ang paglipas ng panahon lamang ang naging sanhi ng pagkasira. Dumating ang mga lokal na autoridad sa lugar. Kinumpirma nila na ang eroplano ay mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nasa loob pa ang makina. Ang mga identification plate ay mababasa pa. Walang senyales na may nagsubok na maglipat nito. Lahat ng palatandaan ay nagpatunay na ito ay naiwan doon mula sa oras ng pagkakabangga. Ayon sa mga dokumentong militar, maaaring ang eroplano ay nabaril noong unang bahagi ng 1995 sa panahon ng Soviet offensive upang paalisin ang mga Nazi sa bahaging iyon ng bansa. Ang mga puwersang Soviet ay tumatawid sa Poland at tinutulak ang hukbong Aleman papuntang kanlurang bahagi. Sa panahong ito, marami sa mga eroplano ay nabaon dahil sa mga kaaway na sunog o mga pagkabigo sa paglipad. Ang eroplano na ito ay walang mga marka ng bala. Marahil ito ay isang teknikal na pagkabigo. Marahil ito ay bumaba ng emerhensya at hindi nakapaglanding ng maayos. Maingat na tinanggal ang mga labi ng katawan. Inimpake ng mga forensic teams at ipinadala sa Moscow upang kilalanin. Inaasahan na kung may mga buhay pang kamag-anak, maaari nilang maibalik ang mga katawan.
Ang mga uniforme ay may mga insignia ng militar, ngunit walang mga dokumento ng personal na impormasyon na nahanap. Ang DNA lamang ang tanging paraan upang malaman kung sino sila. Nanatili ang eroplano sa lugar sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos ay inalis ito. Ang ilang mga piraso ay ibinigay sa isang museo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang natitira ay itinatago. Hindi ito tinangkang ayusin. Layunin lamang nilang mapanatili ang mga bahagi na maaari pang magamit. Hindi ito isang karaniwang modelo, kaya't ito ay itinuring na mahalaga para sa kasaysayan. Sinabi ng mga kapitbahay na palaging may mga sabi-sabi tungkol sa isang bumagsak na eroplano sa lugar. Ang ilang mga matanda ay nag-aalala na narinig nila ang isang pagsabog sa mga huling araw ng digmaan. Hindi kailanman natukoy ng tiyak kung ano ang nangyari. Sa pamamagitan ng natagpuang ito, ang kasaysayan na nakabaon sa latian ay lumabas sa liwanag. Hindi ito ang nag-iisang kaso. Sa ibang mga lugar ng bansa, natagpuan din ang mga labi ng mga eroplano mula sa parehong laban. Karamihan ay mga Soviet, ngunit mayroon ding mga ulat tungkol sa mga eroplano ng Aleman at mga kaalyado. Ang putik, ang lamig, at ang pagkakahiwalay ng ilang mga lugar ay nakatulong upang mapanatili ang mga labi na ngayon ay nagsisilbing gabay sa muling pagbabalik ng mga detalye ng labanan. Sa kasong ito, ang pinakapansin-pansin ay ang estado ng katawan ng eroplano at ang posisyon ng mga katawan. Nanatili silang nakaupo, parang walang gumalaw mula noong araw ng pagkahulog. Ito ay nagbigay daan upang mas maunawaan kung paano natapos ang paglipad na iyon. Walang black box, walang mga saksi, walang mga ulat. Ang tanging natira ay ang putik, metal at mga buto na nagsasabi ng nangyari. Mga pabrikang Nazis na naiwan sa mga lalawigan ng Hars. Noong 1944, habang ang mga bombardyamento ng mga kaalyado ay dumadami at tinatamaan ang mga pabrika ng Alemanya, ipinag-utos ng rehimen na ilipat ang produksyon ng armas sa ilalim ng lupa. Sa bundok ng Hars, pinilit nilang magbukas ang mga bilanggo na mula sa Buchenwald ng higit sa 20 kilometro ng mga tunnel. Nagbigay sila ng mga lamp ng langis, mga pick, at pinilit silang magbukas ng mga bato sa loob ng matagal na oras ng walang pahinga o mga ligtas na kagamitan. Sa loob ng mga lagusang ito, nagtayo sila ng mga reels, malalaking makina, mga generator at mga sistemang elektrikal. Dito ginawa ang mga piyesa ng mga kanyon, bahagi ng mga tangke at mga komponent ng Messerschmitt jet fighter. Ang hangin ay halos hindi kayang sipsipin. Ang alikabok ng bato ay nagdudulot ng pag-ubo ng dugo. Ang ilang mga dingding ay bumabagsak dahil sa presyon at wala nang mabilisang labasan. Kung ang isang lagusan ay bumagsak, walang makakalabas. Ang ilaw ay madalas mawalan ng sigla. Ang tanging natira ay ingay at anino. Ang mga preso ay kumain lamang kung magagawa nilang tapusin ang minimum na produksyon. Kung hindi nila natapos ang mga piyesa, wala silang matatanggap. Tuwing linggo, kinakailangang itapon ang mga katawan at palitan ng bago. Ang lahat ay napapalitan. Nang pumasok ang mga sundalong Amerikano noong Abril ng 1945, nakita nilang ang mga makina ay nakapatay, ang mga labi ng mga rockets, ang mga kagamitan ay nakatambak sa sahig, at libu-libong mga katawan na nakakalat sa mga hindi natapos na piyesa. Ang engineering team ng militar ay nagtanggal ng mga nakatakdang mga pagsabog na handa pang gamitin. Mula noon, hindi na tumigil ang paglabas ng mga labi. Ang mga lumang bala ay lumitaw sa mga ulan o sa mga aksidenteng paghuhukay. Ang mga pangunahing lagusan ay tinakpan ng konkreto, ngunit may natirang lason na alikabok, mga kalawangin na bahagi at mga lumang pampasabog. Wala nang natirang operasyon, ngunit ang lahat ay nandoon pa rin, mga makina na nakatigil, mga buto na nabali at mga kagamitan na magkasama sa mga hindi natapos na estruktura. Ang pabrika sa ilalim ng lupa ay naging isang libingan hanggang sa mga huling araw ng labanan. Marami sa mga bakas na ipinakita sa paglalakbay na ito ay hindi nakatala o nailista sa mga archives. Wala silang mga palatandaan, wala ring mga koordinada, wala ring mga kalakip na dokumento.
Sila lamang ay naroroon kung saan sila ginamit. Nakatago sa lupa, lumubog, nakapagtabi sa mga pader o nakabaon sa ilalim ng mga gusali. Wala nang naghanap muli, wala nang nag-imbestiga. Sila ay muling nagpakita lamang nang may makakita sa kanila nang hindi sinasadya. Bawat isa ay nagpapakita ng mga labi sa parehong kondisyon mula noong araw ng paglayo. Hindi sila mga simbolikong bakas. Sila ay mga tunay na bahagi, hindi tinanggal o inalis. Ang iba ay naglalaman pa ng mga pampasabog. Ang iba naman ay may mga labi ng tao. Hindi sila gumagawa ng ingay. Hindi sila namutawi. Ngunit hindi sila gumagalaw. Bagamat mahigit 80 taon na ang lumipas, mayroon pang mga materyales na hindi nahanap, mga estruktura na hindi pa tiningnan, at mga bagay na hindi pa nailista. Nasa ilalim sila ng lupa, sa mga lugar na hindi pa nasusuri, nang hindi pa na-check o minarkahan.